Hello, good morning po at salamat sa Panginoon. Patuloy po tayong nagkakaroon ng panahon at pagkakataon sa buhay na makapaglaan po ng ilang saglit na pakikiisa po sa panalangin. At ito naman po yung talagang nais ng Panginoon na sa bawat araw ng buhay po natin, maglaan po tayo ng ilang saglit at makapagbigay tayo ng kaluguran po sa ating Diyos. And at the same time po ay mapangalagaan po tayo ng Holy Spirit sa bawat oras ng araw na binibigay sa atin ng Panginoon. At patuloy po tayong nakapagbigay kaluguran sa pamamagitan po ng mga mabuting gawa na inihanda na po sa atin natin Panginoon sa ngayong araw. Kaya kung mapansin po natin ang 2 Corinthians 5, ang mga 15 hanggang 21, dito nakita yung story na kung saan po pinapakita po ng ating Diyos na buhay, na kung saan yung pag-ibig po ng Diyos, na kung saan pinagkaloob niya po ang kanyang bugtong na anak, na kung saan ang pinakamahirap na gawin sa buhay ng tao na ang iyong anak ay ipagkaloob mo, no? Katulad po ng ginawa ni Abraham, inalay niya si Isaac. Pero dito makita ko natin mga kapatid na tayo pala ay magkakaroon po ng kapahamakan dahil sa kasalanan ng ating pong nagawa sa buhay ng pagkalayo po natin sa Panginoon. At dahil po dito, wala po tayong kakayanan lumapit sa Panginoon, pero ang Diyos po dahil sa kanyang pag-ibig, pinaglaanan niya na manumbalik po yung relasyon po ng Diyos at ng tao. At ito po ay ginawa sa pamamagitan po ng Panginoon Kristo. Kaya naman ang sabi po dito, nung tayo daw po ay tumanggap kay Kristo, tayo na po ay nagiging bagong nilalang. Yung dating mga luma ay wala na at ang kalagayan po natin ay meron tayong mga bago. So, ibig sabihin, hindi po yung katawan, pisikal, kundi po yung ating pong espiritu na kung saan po ang ating kaluluwa ay pagdating po ng araw kung tayo ay walang Diyos na kinikilala at si Kristo nga po iyon, yung kapahamakan po, no? Sa dagat-dagatan po sa impyerno, matatamo natin yun. O ibig sabihin, yun na magiging konsekwensya po ng wala po tayong pagkilala sa Diyos. Kasi tayo po ay nasa flesh, kasalanan ng flesh po natin, at kaya naman pagdating ng araw, mabubulok po yung flesh po natin, masisira, mamamatay po. Pero yung nasa loob po nito ay babalik po yun sa Diyos at haharap sa Diyos. Ang sistema, kung harap tayo sa Diyos, na wala tayong pagkilala po sa ginawa po ng Panginoon Kristo. Ano po ba yung ginawa natin Panginoon Kristo? Siya po ay inalay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran po sa galit po ng Diyos sa tao na nagkasala, na sumuway, at pagkatapos po ay siya po ay nabuhay namang muli na ikatlong araw. Ang ginawa po ng Panginoon Kristo ay isang malaking bagay po sa sanlibutan, sa sangkatauhan, dahil wala pong tao na nasumpungan po ng Diyos na malugod po niyang kinakalugdan ang tao dahil lahat po ay nagkasala, wala pong banal, wala po kahit ni isa, wala pong kinakitaan ng Diyos sama. Kaya nga ho, bilang pagmamahal niya po sa tao sapagkat ayaw niya mapahamak, tayo ngayon nagkaroon ng tinatawag ng gospel, na mabuting balita na ang kanyang anak po ay pinagkaloob niya sa sangkatauhan at ang gagawin lang naman po natin, yung ginawa po natin Panginoon Kristo, ay sampalatayanan po natin at nang tayo po ay patuloy po kalugdan ng Diyos at maibalik yung nasirang fellowship po ng tao sa Diyos at ng kanyang relasyon. Kaya naman ho, napakabuti po ng ating Diyos na sa kanyang ginawa, na siya mismo ang muling naglapit po, no, ng kanyang pong
kabanalan ng kanyang kadakilaan upang ang tao po ay mahango po sa mga pagkakasala po niya. Dahil nga po sa ginawa po ng tao at nagpatuloy nga po ito nang tayo po ay mga pinanganak, pinili pa rin ng tao na magpakalayo at kahit na ano pong gawin ay naroon pa rin po na hindi po nagawa ng tao na tuluyan pong tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kaya naman ang pinakamaganda ho dito na makita natin, ngayon tayo po ay na kay Kristo na, tayo po ay may kakayanan naman ngayon at tayo po ay mayroong kalakasan, kapangyarihan mula sa banal na Espiritu na gumawa ng mga bagay na ayon po sa ikakalugod po ng ating Diyos. Kaya nga isang banggit sa talatang ito, tayo na po ay isang mga representante ni Kristo, ambassador ni Kristo, tagapagsalita po ni Kristo sa tao. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po pala ay mga ambasador. Malaking bagay po kasi yun. Kasi yung ambassador po ay ito po yung tinatawag na sugo po ng hari, ng presidente sa lugar na kung saan kailangan po ng makita ang tinatawag na makilala yung hari man o presidente ng bansa iyon o ng kingdom na iyon para makita nila na meron palang hari at presidente sa ganong bayan o sa ganong kaharian. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat po na patuloy po tayong magpagamit po sa ating Panginoon at patuloy po tayong magkaroon ng panahon sa ating Panginoon sa Kristo. Tandaan po natin, yung salita po ng Diyos, yan din po ang hahatol po sa atin. At ang sabi nga po, mas magandang hindi natin narinig ang Ebanghelyo kaysa sa narinig natin na hindi naman natin tayo tumalima at manampalataya sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos na meron tayong Diyos na buhay na patuloy pong pinagkaloob sa atin ang Kanya pong kabanalan, ang Kanya pong pagpapala at pagliligtas. Good morning po.